Breaking news mga kababayan, nako nakakakilabot na balita. Donald Trump talagang dudurugin din ang ICC dito. Pagkatapos po na dinurog ang Venezuela. Nako mga kababayan, dito po nanginginig po ang mga judges dito. Lalong-lalo na po ang mga humatol kay PRRD dahil po sa kanilang paglapastangan dito. Ngayon po, itong si Maduro na isang allegedly narco president ng Venezuela ay sinugod po ng Amerika at ito ay dinala sa Amerika. Kinidnap po ni Donald Trump, mga kababayan. Kaya yung ICC dito, nagsitaguan na dahil takot na takot po kay Donald Trump. So ngayon mga kababayan, ano ba ang mga reaksyon ng mga tao at lalong-lalo na yung mga superpowers na sila Vladimir Putin at yung iba pang mga malalakas sa bansa dito sa World Reacts to Maduro's Capture. Kasi nga, allegedly mga kababayan, itong bansang Venezuela ay isa pong narco state at nagdadala po ng panganib dito sa bansang Amerika. So, ito yung si Donald Trump, ayaw niya yung ganito, ayaw niya ng mga cocaine na pumapasok sa lupain ng Amerika. So, yan po yung kanilang naging dahilan. Kaya ito, sinugod itong bansang Venezuela. Kaya ngayon mga kababayan, nagulat ang buong mundo. Pati ICC. Nagulat, nagulantang pati sila Cristina Conti na nag-aabogado dito sa mga defender ng mga victim di umano ng EJK ni Tatay Digong. Sila Trillanes nagulat din dito, nataranta. Pati Palasyo mga kababayan, nagkahetot-hetot sila De Lima. Yung mga kumakalaban po kay Tatay Digong mukhang nagsisilagasan na sa takot mga kababayan ko. So ngayon po mga kababayan, panoorin po natin ito. Ano ba ang nangyari dito sa bansang Venezuela? Bakit humantong dito sa pagdurog ni Donald Trump? Ano ang kanyang dahilan? Ito po mga kababayan. Panoorin po natin. Na tila ito signal ito sa ICC na wag maggagaling-galingan, wag magtigas-tigasan, wag tapang-tapangan kasi yayariin sila ni Donald Trump. Ito po. Something like this rarely happens. We've gotten used to seeing conflicts and flashpoints. But to kidnap a sitting president, that's as reckless and brazen as it gets. So the international community must be furious, right? Well, some of them, yes. Maduro did have some allies in the anti-US camp, like Iran, China, and Russia, and they have strongly condemned the attack. Here's what Russia said. This is deeply concerning and condemnable. The pretexts used to justify such actions are untenable. Ideological hostility has triumphed over business-like pragmatism. Moscow is calling this an act of armed aggression. After all, what sort of bully attacks a smaller neighbor? China too has condemned the United States. They're calling it a hegemonic attack that violates sovereignty. In fact, yesterday, China's special envoy had met Maduro in Caracas. He was the last foreign dignitary to meet Nicolas Maduro. Iran has also condemned the attack. They're calling it a flagrant violation of Venezuela's sovereignty. Now we come to American allies, especially those in Europe. How are the champions of a rules-based order reacting to this? With their trademark hypocrisy. Look at the reaction from the European Union. The EU has repeatedly stated that Mr. Maduro lacks legitimacy
and has opposed a peaceful transition. Under all circumstances, the principles of international law and the UN Charter must be respected. We call for restraint. Ayan mga kababayan, pati itong United Nation ay umalma dito sa ginawa ni Donald Trump. Sabi ni Kaha Kalyas, I have spoken with Secretary of State Marco Rubio and our ambassador in Caracas. The EU is closely monitoring the situation in Venezuela. Naku po mga kababayan, the EU has repeatedly stated that Mr. Maduro lacks legitimacy and has defended a peaceful transition under all circumstances. The principles of international law and the UN Charter must be respected. We call for restraint. Hala ka, mga kababayan ko. The safety of EU citizens in the country is our top priority. Ayan mga kababayan. Diba sila po yung mga dito sa United Nation, dito sa International Criminal Court, na sila daw ang supremacy na tagapagtanggol ng humanity. O ngayon, kaya nyo ba Amerika? Kinidnap nyo si Tatay Digong, ngayon kinidnap si Maduro. Ayan, nag-iiyak kayo, mga kababayan. Kumba kinarma sila di ba? Kinidnap nila si PRRD, ngayon kinidnap yung isa po sa kanilang mga kasama. Ayun, nag-iiyak sila. I have spoken with Secretary of State Marco Rubio and our ambassador in Caracas. The EU is closely monitoring the situation in Venezuela. Halaka, mga kababayan ko, ayan. Tinamaan po sila mga kababayan ng latigo ni Donald Trump na walang kinakatakutan. The only powerful country that can drive Maduro in the prison. Sabi nyo, matindi po ito si Donald Trump. Kaya itong ICC, kinikilabutan na, nanginginig sa salawal na paihina mga kababayan. Nagsitakasan na, nagsitago na sila. Yari na, mga kababayan ko. You call for restraint? A sitting president was captured in the middle of the night. I think we are long past restraint. Imagine if Russia had done this to Ukraine's President Zelensky, attacked bases at night, swooped in with the helicopters, arrested Zelensky and his wife, and flown them back to Russia. How would the European Union have responded? Would they have still called for restraint, or would they have condemned it? This is the double standard I was talking about. Trump's other ally, the United Kingdom, is distancing itself from the attack. The UK has overseas territories in the Caribbean, but Prime Minister Keir Starmer has categorically denied any role. Well, I want to establish the facts first. I want to speak to President Trump. I want to speak to allies. As I say, I can be absolutely clear that we were not involved in that. And as you know, I always say and believe we should all uphold international law. But I think at this stage, fast-moving situation, let's establish the facts and take it from there. Ayan mga kababayan, umalma po yung mga kaalyado po ni Donald Trump. Dito mga kababayan, ang dahilan po o bali-balita, kaya sinugod po itong si Maduro at kinidnap po ito sa kanyang pagtulog habang Christmas Eve mga kababayan, yung sorpresa na pag-atake ng mga Marines na Special Armed Forces ng Amerika ay dahil po sa di umano ang Russia at China ay pasikreto na nag-iimbak ng armas pandigma sa kanilang bansa. So ito po ang kinakatakot ni Donald Trump ngayon. So inunahan na po ito. Ito ay yung mga pagiging narco state, ito ay secondary na lang mga kababayan. Dahil nga ang pinaka main primary na kinakatakot po ng Amerika
ay magiging imbakan ng armas ang Venezuela na which is delikado po sa national security ng bansang Amerika. Kaya sinugod ito. Ito pa yung mga bali-balita, mga kababayan. So para sa inyo, nararapat ba na sugurin ni Donald Trump at kidnapin ang the sitting president ng Venezuela? Pero wag ka, mga kababayan. Bakit? Ang mga Venezuelan po, ang mga citizen ng Venezuela ay nagsisipag-celebrate dito sa pagkakakidnap kay Maduro, Nicolas Maduro. Akala ko Nicolas Torre III yung kumidnap kay Tatay Digong. O, ituloy pa natin. Such a vague statement to make. All should uphold international law. It may make for a good speech at an MUN, a Model United Nations. But this is the real world, so be specific. Who violated international law? Who kidnapped a president? And who carried out unilateral airstrikes? It certainly wasn't Venezuela. The fact is, this is complete moral bankruptcy. With what face will the West now ask China to stay away from Taiwan or Russia to end the war in Ukraine? Forget a moral high ground, they don't have any ground left to stand on. Even within the region, the sentiment is divided. Some Latin American leaders have welcomed Trump's intervention, like Argentina's President Javier Milei. He's calling it a moment of liberation. But most others have condemned it. Mexico is calling it a violation of the United Nations Charter. Brazil says it's the first step towards violence and lawlessness. Chile has opposed any foreign interference, and Cuba is calling it a criminal attack. Ayan, mga kababayan. So, sinasabi nila na itong pag-atake dito sa bansang Venezuela is a criminal attack na ang China din ay bumanat. China slams hegemonic act by the US says it threatens regional stability. Ayan, mga kababayan ko. Pero nung kinidnap po sila, kinidnap nila si PRRD, may nag-condemn ba, mga kababayan? Baka ito na nga ang simula ng pagbagsak ng ICC, ng United Nations. Dahil nga, pag sila ang gumagawa po ng katarantaduhan ay okay lang. Pero pag itong Amerika, isa daw terror attack ito, mga kababayan. Parang nangyari kay PRRD, kinidnap po ng ICC. Kinasangkapan nila ang mga bangag na ito. Sila General Torre na General Manager na ng MMDA ng clearing operation. Ayun. May nag-condemn ba, mga kababayan, na pakawalan si PRRD. Walang kasalanan 'yan. 'Di ba tayo lang? Ngayon, yung si Maduro na sinasabi na the narco state na ganun din ang ayaw ni Tatay Digong. Ayun, kinidnap. Ayan. Nag-celebrate po mga Venezuelan citizen. Kabaliktaran po nung kinidnap si Tatay Digong dito, nalungkot ang mga Pilipino dahil mahal na mahal siya. Pero ang bansang Venezuela, dahil narco state daw at talagang talamak daw ang droga dito, tila nag-celebrate po talaga. So magkaiba po ang estado ng pagmamahal ng Venezuelan citizen at ng bansang Pilipinas, na yung bansang Pilipinas, nung kinidnap si Tatay Digong, nagsiiyakan po tayo. Dahil mahal na mahal natin ang tunay na Pangulo na nagmamahal po sa kanyang bansa. Pero ngayon, mga kababayan, itong sila Boying Rimulya, yan, allegedly pumanaw. Imbes na malungkot ang mga Pilipino, ay talagang nagsilundagan pa sa tuwa. Ngayon, hindi nyo makita, allegedly, nasa St. Luke, sa Karatay, nakumatos, may matinding sakit, nakikipag golf kay Akop, na kung ano-ano pong mga lumalabas sa chismis,
na hindi kumpirmado. Di ba mga kababayan? Ngayon po talamak ang korupsyon. Naghihirap ang bansang Pilipinas, mga Pilipino na nagbabayad ng tax. Pero mga congressman may 2 milyon na pabonus. Isipin nyo mga kababayan sa sobrang kakapal na mga mukha ng mga ito. Tapos pang Noche Buena, 500 pesos ang mga Pilipino na nagbabayad ng buwis. Isipin nyo ang kahayupan ng mga ito mga kababayan. Isipin nyo, may 2 milyon na pabonus sila. Kahayop naman ng mga ito mga kababayan. Tuloy pa natin to. Now, just to be clear, no one here is calling Maduro a good guy because he was not. Nicolas Maduro rigged elections, he crushed dissent, his allies looted public resources, and his policies left the people impoverished. So among Venezuelans, there is relief. We saw celebrations by the Venezuelan diaspora in the region. Ayan, kita nyo po sa mga tao, imbes na malungkot sila dahil nakidnap ang kanilang presidente, pero baliktad. Bakit kaya nagsisipag-celebrate pa sila? Tila nagpiesta sila na tila nakalaya sila sa isang panggigipit. Di ba mga kababayan? Ba't ganun? Kung mahal nila ang kanilang Pangulo, dahil kinidnap ng Amerika, ba't nagsisilundagan ng mga Venezuelan citizen? Nakabaliktaran kay PRRD. Nung kinidnap si Tatay Digong, nag-iyak ang mga Pilipino dahil sobrang mahal nila ito. Pero si Venezuelan, Maduro President, parang nag-celebrate pa sila nagpalityon pa sila dahil alam nila makakalaya na sila. Halaka, mga kababayan ko. Kaya ang ICC, kinikilabutan ngayon mga kababayan sa nangyari dito sa Venezuela kasi maaaring kidnapin din sila ni Donald Trump gaya ng pagkidnap kay Maduro. Alaka. Por fin, bendición. But Venezuela's problems do not justify a US military intervention. They do not justify bombing a capital and kidnapping a president and his wife, certainly not without global support or approval. In America's eyes, Maduro was an illegal president, but in international law, he was a head of state. By capturing him, the US has once again ripped apart the rules-based order. They have proven a long-standing theory in geopolitics that might makes you right. The world doesn't fit in boxes, so why should your news? So yan ang mga malulupit na balita ngayon na gumimbal sa buong mundo. Pati ICC nag-iyakan mga kababayan dito. Ito po. Venezuelan citizens celebrating the capture of a drug lord and a dictator, but citizens from other country are condemning. How dare those idiots? Halaka, tignan nyo. Yung iba, nalulungkot na ibang bansa. Pero itong mga nandito sa mga Venezuelan citizen ay nagse-celebrate. Tila baliktad mga kababayan ko. Yaman. The US could get Modi on India and the Indian cannot do anything, such is the might of US enterprise. Now the US gets that oil and he can deflect attention away from his name being all over the Epstein file are great yet. If PRRD will be free from ICC, the Venezuelan leader Maduro will be free. Halaka. Ano yun? Parang soft nila. I don't see UN and EU issuing human rights lecture to the US. Ayan, mga kababayan ko. India also has extreme double standard. It uses Russia for military purposes and US America for H-1B and economic purposes. Russia is pointing fingers as he did to Ukraine. Ayan mga kababayan.
The whole world should condemn this criminal act of American government. China getting oil from Venezuela, Iran, and Russia. Both the Venezuela and Iran are choked now. Is there a pattern rare earth restriction by China but now their oil source are getting blocked? Halaka. Don't mess with America, as India also knows by now. Sitting president, he was not elected. Halaka, mga kababayan ko. Russian hypocrisy is condemning US an act of aggression. Will Putin kill bomb civilians instead of taking out the president of Ukraine? Ayan, mga kababayan ko. Iraq, Libya, Afghanistan, and now, halaka, Venezuela, its country are now failed after so-called democracy returned by the US. Nako, mga kababayan ko. All are doing is weakening Russia allies while their ally can go genocide on Gaza. Ayan, mga kababayan ko. If PRRD will be free, Maduro will be free. Halaka. ICC, you will lose your power soon. ASAP. Halaka. Mga kababayan, may mga Pilipino na nagko-comment. Sabi ni Juan de la Cruz, Trump is my idol. They did to PRRD in the Philippines. They kidnapped him and sent to the ICC. Now Maduro sent to the US. It's a fair enough. Alaka, mga kababayan ko. Here comes the final season of World War III. Finally. Ayan, mga kababayan ko. Anong masasabi niyo po dito sa naganap na pagdukot, pagkidnap kay Maduro na isang president na narcotic state? Na parang ito ay ginawa ni Tatay Digong nung kanyang pamamalakad ayon niya ng mga drug narcotic state. Ayun, ginawa ni Donald Trump, kinidnap din niya si Maduro sa kanilang bansa ngayon. Ginawa din kay Tatay Digong, kinidnap ng ICC. Itong si Tatay Digong, kinasangkapan niya itong mga bangag na ito, dinala dun sa ICC ngayon. Ngayon si Maduro nandun sa Amerika. It's a fair enough, sabi ng mga Pilipino. Halaka, mga kababayan ko. Kung umabot ka dito sa bidyong ito, maaaring i-comment mo kung saan ka. Anong masasabi mo kay Donald Trump? Ito ba ay maganda o hindi maganda ang kanyang pagdukot kay tatay tuloy, kay Maduro na presidente ng Venezuela? O ito ay ginawa lang din ni Trump dahil ginawa nila kay Tatay Digong dahil sa ginawa ng ICC? I-comment nyo po. Para bang sinasabi ni Donald Trump, don't mess with America. Don't mess with me, ICC. You will be next. You will the target. Halaka, mga kababayan. Parang ganun eh. Kaya i-comment nyo po kung taga-saan po kayo. This is the Wonders Philippines for transparency, for a better democracy. Salamat po mga kababayan, mabuhay.